Ito nga guys, bumili na rin ako nitong PLDT Home Prepaid Wi-Fi. Tips ko lang bago kayo bumili nito. Bumili muna kayo ng SIM na Smart. Bili muna kayo ng SIM ng Smart. Try nyo kung mabilis ba yung connection sa inyo, yung data ng Smart sa inyo. Kasi dito sa amin, for example, naka-Globe ako. Ito, mag-speed test muna ako. Ito, mag-speed test ako ng Globe. Nakakasagap kami ng LTE dito ng Globe. Pero mahina yung signal eh. Pumapalya minsan yung connection. Although feeling mo naka-LTE ka na, minsan sobrang bagal. Try natin mag-spin natin Globe yung server. So, yun yung ping ko. Tapos, yan lang yung nakukuha. As in, sobrang bagal. Pero pag lumabas na ako dyan sa may balcony, pumapalo na siya ng 5 to 10 Mbps. Pero, hindi siya ganun ka-stable talaga. Ayan, sobrang bagal. Kasi Globe dapat yung bibilin ko kasi naka-Globe ako na SIM. Pero, ang ginawa ko, bumili ako ng SIM na Smart. So, try natin ilagay. Naka-Globe ako. Palitan ko ng Smart. By the way, itong lugar pala namin is dito sa may bandang Taguig. Ayan o, Smart LTE. 4 bars. Try natin yung speed test. Palitan natin ng Smart Communication. Ayan. So, feeling ko hindi ko na rin kailangan ng external antenna. Ito, nasa loob ako ng may loob ng sala namin. Ito may sa may sala. Tsaka yung itong Globe, pag nasa may laundry area ako, wala nang pumapasok na data kahit naka-LTE. Pero 1 bar lang siya. So, ito yung speed test ko ng Smart LTE prepaid SIM. So, try natin itong i-plug in itong PLDT at tignan natin kung same din yung speed na ibibigay niya. Since may mga nagsasabi na mabagal daw, napuputol din yung signal. Ayan, try natin siya. Nabili ko siya ng 1,495 yata sa SM MOA. So, set up ko muna to, tapos balikan ko kayo. So, ito na, set up ko na. Palitan ko na rin yung Wi-Fi password, pati yung Wi-Fi name. Tapos, disable ko yung Wi-Fi broadcast para walang makakapag-scan or makakapag-hack man ito kung may available man pang-hack ng password. Palitan ko na rin yung password niya sa web GUI. So, try natin mag-speed test. Yan yung pangalan na pinalit ko. Naka-blue siya na signal. Ano ba yung blue na yan? Ewan ko, naka 4G yan. Try natin ulit mag-speed test. So far, naka-blue. Naka-blue pa rin siya. So, mag-speed test tayo ulit kung same ba yung babato sa akin ng signal. So, nasa 18 siya na ping. Ito madalas kasi daanan ng eroplano tong lugar namin. Kaya parang pag may duman nila eroplano, bumabagsak yung speed test or yung signal ng cellphone namin. Andito to sa loob ng bahay, hindi ko muna nilabas para same yung test na gagawin natin kasi andito rin naman sa loob yung cellphone na ginamit ko kanina. 16 lang yung ping eh. Ayan, umabot siya ng 20, 16 to 20. Ayan, ngayon, 13, 12. So, mamaya tatry ko itong ikabit sa kapit sa bintana. Ayan, 22, 7, 22 down, 17 up. Tingnan natin yung results ko kanina. Yung sa LTE SIM ko, 48 to 48 Mbps. Kung patayin yung data ulit natin. So, feeling ko hindi ko na kailangan ng external na antenna. Shoutout pala dun sa gumawa ng external antenna. Galing. Baka gawin ko yun next time. So, ganun pa rin. Well, okay naman ito kung pang backup nyo na internet connection. Gagamitin ko lang ito pang upload sa YouTube. Kasi yung Converge, lolo ko minsan ayaw mag-upload. 1 Mbps lang yung pumapasok. Gamitin ko lang ito pang upload o pag bumiyahe kami. Para sa akin, kung hindi nyo naman gagamitin to as main connection nyo, hindi naman para dapat to sa main connection nyo na Wi-Fi. Kasi mauubos yung data nyo. Gamitin nyo lang siya as secondary na connection, pang backup. Pang backup nyo, mawalan kayo ng net sa wired connection nyo, di ba? At least may backup kayo pang Tsaka maganda yata yung promo nito. Globe sana ang kunin ko kaso
mabagal dito sa amin. Nonsense din lang kung yun ang kukunin ko. So, shoutout sa gumawa ulit ng external antenna sa group, Roobcaster. Thank you. Gagawin namin yan. So, ayun lang. Thank you guys.